After many years of thinking, planning, dreaming, finally, nagsimula na rin akong mag-create ng YouTube channel. This is Mommy Jane, a mom, a stay-at-home mom in Tunisia. Naglakihan na rin ang mga anak ko. I have 4 kids, pero yung tatlo nasa university na at may isa pa akong natirang high school na kasama ko. Kaya I have lots of free time na. Hindi kagaya dati, talagang wow, sobrang busy ako talaga. Actually, I started creating videos for YouTube around 2 years ago, a couple of years ago. Sabi ko, try ko nga, subukan ko pagka travel kami o kaya pag namamasyal ako sa beach, ganun. Pero, I don't know, natigil din yun eh. Parang nawalan ako ng gana. Kasi parang, ba't ganun? Wala namang nanunood, nagsasayang lang ako ng oras. So, lumipas yung 2 years, hindi talaga ako nakapagsimulang mag-YouTube. Pero all this time, ang lagi kong pastime ay panonood ng YouTube. Talagang consume lang ako ng consume. Lagi ako nanonood. Marami akong mga napapanood na mga favorite na programs ko or information ba sa YouTube. Kahit mga recipes. So, talagang I'm a consumer. I'm an avid watcher of YouTube. And once in a while, may mga pinupush ang algorithm ng YouTube sa homepage ko. Nakikita ko yung mga kagaya ko, mga mommy, o kagaya ko na in their 40s or 50s na talagang kinakareer na nila yung pag-YouTube. Sabi ko, wow, na-inspire naman ako. Kasi nagiging creative sila kahit na, they're busy, kahit na they're in the middle of their chores, or kahit na naglalakad sila, nag-walking sila, nag-create sila. So, nakaka-inspire, di ba? Sabi ko, bakit dapat gawin ko rin yun? Kasi, what am I to do, di ba? Kung hindi ako mag-create or kung masasayang din lang yung mga creativity ko o yung mga experiences ko, hindi ko na-share sa ibang tao. Sabi ko, might as well create na rin, di ba? Actually, hindi madaling mag-start eh. Lalo na sa kagaya kong napaka-mahiyain. Tapos napaka-private. Siyempre, hindi ako yung tipo na lahat na lang nang nangyayari sa loob ng family namin. Yung komportable akong i-share sa tao. So, yun ang isang hurdle, isang hindrance ko. Kung bakit ako, wag na nga ako mag-YouTube. Parang kahit lahat ba yun, kailangan kong i-share. So, pero naisip ko, hindi lang naman personal life ang pwede kong i-share, di ba? May mga skills din naman ako na pwede kong i-share, o kaya mga ideas, mga opinions, mga recipes, or mga tips sa kitchen, or sa married life, even parenting. Marami naman akong mga interest na interesado rin naman akong i-share sa mga tao. Kaya, so why not? Wala mang manood, at least na contribute ko siya, di ba? And who knows, mamaya, pagka dumating ang araw, di ba, may mga padagdag yung mga viewers. So, at least nakapag-contribute ako sa universe, di ba? Hindi yung consume na lang ako ng consume. Enough is enough sa panonood. Why not this time? Ako naman na mag-create. So, baka ikaw rin, mami, baka matagal mo na rin binabalak na mag-umpisang mag-create ng YouTube channel. So, why not? Pakinggan mo yung mga reasons ko kung bakit ako nag-start again dito sa pag-create ng videos. So, number 1, I am a stay-at-home mom. I've been a stay-at-home mom for many years. At ngayon, nasa 50s na ako. Ayoko nang bumalik pa sa 9-to-5 job. Ayoko nang trabaho pa at magsimula uli. Parang mahirap na para sa akin. So, ang binabala ko, magkaroon ako ng business, and what a way to complement the business or to promote the business kapag may YouTube channel ka. I once attempted an online business before, but of course, just like any other business, kailangan mo siyang i-promote. And these days, kailangan i-promote mo siya online. Sobrang mahiyain ako.
I don't know, parang ang hirap humarap sa camera or magpakita sa social media, parang gano'n. So, napakahimahiyain ko talaga. So, now I'm going to 2025 na, kailangan alisin ko na yung hiya ko. At saka, lahat ng business sa'yo, kung gusto ko talaga mag-business, kailangan magpakita na ako online, di ba? Tama na yung hiya. So, eto na, inaalis ko na yung hiya at mag-start na ako ng business. By the way, YouTube creation is also a business in itself. Kasi you're building your brand, di ba? Kaya, why not do it now, di ba? So, kung magtsatsaga tayo, pwede natin palaguin itong YouTube channel natin hanggang sa maging ma-monetize na tayo. May mga brand deals din at may mga sponsorship. So there are many avenues to earn dito sa YouTube. Number 2, potential long-term income. So, iba to sa una kasi yung una talagang pang current yon, pang present. But also, kung hindi ka man kumita dito sa YouTube at present, kasi sa YouTube kasi pang matagalan yan eh. You have to think long term. Hindi ka kikita agad, di ba? You have to post many videos bago talaga mapansin ka sa YouTube or mapansin ka ng algorithm ng YouTube. So, kung sa long term naman, sige lang, gagawa lang ako ng videos hanggang sa malay mo, in the future, you know, mag-grow siya kahit gaano katagal, at least, habang tumatanda ako, may kini-create ako, habang tumatanda ako, may na-accumulate ko yung mga digital asset na tinatawag or digital property na I'm sure one day mapapakinabangan ko. So, syempre, hindi nga ako nagtrabaho ng maraming taon, di ba? So, wala akong pensyon. So, this is a good way to at least secure yourself na even matanda ka na, ay may mga views pa rin yung mga video mo. Kung halimbawa, gumagawa ka ng mga everlasting kind or type of videos, may mga views pa rin na manunood or may mga views pa rin na matatanggap yung channel mo, di ba? Kaya, iniisip ko, it's true, hindi man ngayon ka makaka-reap ng harvest, pero at least sa pagtanda mo, pwede kang kumita, di ba? At maging makatulong sa iyong retirement. Babalak kang mag-create at mag-market ng mga e-books or mga digital products. It's a good way na mai-market mo siya through the YouTube channel mo. Kung hindi mo man siya ilalagay sa mga online markets, the YouTube channel itself can market your products. So, di ba? Kaya very, very practical na magkaroon ng sariling YouTube channel. Number 3, I want to be a creator. Kasi God who made us is a creator. Kaya we are created in the image of God. Kaya us naturally and technically design tayo to create. Kaya nga, ginawa niyang creative ang human, di ba? So, me, as a child of God, meron tayong pagnanasa na mag-create. Kaya, meron tayong mga creativity. Minsan, may mga naiisip tayong mga gusto nating gawin because we are designed to create. So, the more you create, the more nagko-contribute ka sa universe or sa out there, and the more you contribute, the more you are rewarded. So, naniniwala ako sa ganyan. Kaya, I wanna create, I wanna use my creativity, I wanna use my life, my experiences, and my skills and my knowledge to give out there to the universe, para I believe na the more you give, the more ang return sa'yo. Kaya, that's why I started this YouTube channel. And number 4, I'm creating a legacy for myself. Kasi pag gumagawa ka ng mga videos mo, kahit walang nanonood, pag naipon yan, pag tumanda ka, at least makikita ng mga anak mo, di ba? Or makikita mo. Or ang dami, lagi din naman lang akong
nagtitake ng videos ng kung ano-ano, di ba? Na naiipon lang sa phone ko na minsan wala na ngang storage. So, why not i-upload ko na lang sa YouTube, di ba? Kung may manood man or wala. So, andun pa rin siya. At least, pagtanda ko, makikita yan ng mga anak ko, makikita rin yung mga apo ko, makikilala nila kung sino ako, makikilala nila kung sino yung lola nila, makikilala nila kung ano yung mga, for example, yung mga in-upload ko, yung mga struggles ko, makikilala nila kung ano yung mga struggles nung time ko, kung paano ko siya finish, kung paano ko siya hinarap, kung paano ko siya hinandle, at yung mga events ng mga unang panahon, makikilala nila. So, it's a good way to accumulate or to collect all your memories in videos, ha. Saka naman makakita ng storage na pagkalaki-laki, na mas malaki pa sa sa YouTube. Sa YouTube has got a lot of storage. So, bakit di ko na lang doon itapon lahat ng mga videos na nakokollect ko? Total, mahilig din naman ako mag-take ng videos, di ba? So, that's a very, very good way to keep your legacy. May manood man or wala, kumita ka man or hindi, it's a free storage for all your legacy, all your family memories, and it's a treasure. It's going to be a treasure pagdating ng araw. Number 5, ito, nakuha ko lang to sa mga videos na napanood ko, na sabi nila, once you start a YouTube channel, lalaki yung community mo, marami kang magiging friends, of course, magiging I think kaaway din, mga bashers, pero more than anything, lalaki yung community mo, lalaki yung tribe mo, kung baga. So, I look forward to that, na I know, nandito lang ako sa bahay, pero I look forward na magkaroon ng mga connection sa ibang bansa or sa mga ibang interest naman, or na kagaya ko na mommy, or kung hindi man mommy, na kagaya ko na parent, na to whom I could share and also learn from, diba? So, the world is getting smaller and smaller, I know. So, I look forward to that. So, yan yung isa sa mga napanood ko na bakit sila nag-start mag-YouTube. Or yung mga benefits na nakuha nila nung nag-start sila mag-YouTube. Number 6, marami ng mga pagbabago sa YouTube ngayong 2025. Ang sinasabi nila na ang algorithm ng YouTube ay pinupush na talaga yung mga small content creators. Hindi lang yung mga big creators. Kasi ikaw mismo, di ba, pag sa homepage mo, minsan may sumisingit na mga new creators, kahit mga konting views lang or konti lang yung subscribers nila, nag-a-appear siya dun sa mga pinupush ni YouTube na. Kaya talaga ini-encourage ng YouTube ngayon ang mga small content creators at saka yung mga iba pa na kasi simula lang or yung maliliit lang yung channels, talagang ini-encourage ng YouTube na mag-grow sila sa YouTube. So, what a perfect year or a perfect time for us who are just about to start, who are just starting, na magpursige, di ba? Na mag-start na mag-create ng mga contents para sa YouTube. So kung ikaw kating-kati ka na talaga mag-start ng YouTube channel, simulan mo na. Huwag ka na maghintay hanggang ready ka. You will never be ready enough para mag-start. Sabi nila, mag-start ka raw kahit hindi ka ready. Kasi yung mga first videos mo, mga first 20 or 50 or 100 videos mo, practice lang yon or learning lang yon. Doon ka magsasanay, doon mo ipapolish yung skill mo. Wala ka pang dapat i-expect na reward doon. So, kung hindi ka mag-start ngayon, paano ka magpa-practice, paano ka mag-aaral, paano mo maipapolish yung skill mo sa paggawa ng video. Kaya start na now. Sabayan mo ko kasi simula ko pa lang ngayon. Let's grow together. Malay nyo, 1 year from now, we'll look back, naka 1 year na tayo, at least meron na tayong nasimulan, di ba? Hindi na sayang na naman yung isang taon natin. As I've told you, ito yung ilan lang sa mga benefits na pag-start ng YouTube or pag-grow ng YouTube channel. Alam ko, later on, mas makaka-realize pa tayo ng marami pang mga benefits. That's it for now, mga momshies. If you found value from this video, don't forget to click like, subscribe, and tap that notification bell para naman mapanood naman yung next video ko.
Bye! Thanks for watching!